meron nga rin pong bahagi po ng Parañaque ang nakaranas po ng hindi lang basta baha, matinding pagbaha po over the weekend. Hopefully ngayong araw na ito humupa na nga yung baha po dyan sa area na yan. Hingi po tayo ng update sa head po ng Public Information Office ng Parañaque, si Sir Errol Cabatbat. Good morning po. Magandang umaga, DJ Chacha at Manong Ted. Sa ngayon, may binabantayan po ang ating city government na 5 barangay kasi nga po, bumaba na po kasi po yung tubig ba sa ibang barangay. Pero dahil po sa patuloy na pagbuhos ng ulan at high tide po ngayon, may mga daan po dito sa San Dionisio, Barangay San Dionisio, San Isidro, Barangay Don Bosco, Barangay Moonwalk at San Antonio po na hindi passable po sa mga light vehicles. At pinagdarasal po nga namin na sana po ay medyo tumigil na muna ang ulan para po kahit paano ay wag na munang tumaas palalo ang tubig baha. So tama po yung yes sir, tama po yung narinig ko, 5 areas po yung sinasabi ninyo na nagkaroon ng pagbaha dyan sa Parañaque. 5 lang po yun? Actually, sa ngayon, as of 6 a.m. kanina umaga. Pero kung kasama natin yung over the weekend po, over the weekend, 14 po na barangay ang apektado po ng pagbaha. 14 barangays. Alin po sa mga barangays. Yes po. Alin po sa mga barangay na to over the weekend nung kasagsagan po ng bagyo ang pinaka sabihin na natin critical yung naging pagbaha? Hanggang saan po umabot yung pagbaha? Malapit ang critical po kasi yung mga lugar na malapit po sa creek at yung pong mga barangay po na nasa coastal area po ng Parañaque. Sila po itong talaga pong binaha. Marami po kasi yung mga tinamaan bukod po dito sa San Dionisio, sa San Valley, Barangay San Valley, tinamaan sa bahay dyan. Yung pong Moonwalk, San Isidro, San Antonio, yan po yung mga barangay na tinamaan. Kung pagbibigyan po ako ng ito po, San Martin de Porres, Marcelo Green, BF Parañaque, yan po yung mga tinamaan. Pati po Baclaran, tinamaan din po ng mga pagbaha. Pero as of 6 a.m. nga po, 5 barangay pa rin po yung medyo nasa-threaten pa rin po ng pagtaas ng tubig dahil nga sa patuloy na pagbuhos ng ulan at ng high tide. Oo nga po. So, sir, yung pong mga barangay na ito, pambihira ba ang taas nito ngayon? As in, ngayon lang po tumaas ng ganun po kataas ang baha? Parang ang kwento po kasi ng mga tao po ay parang undoy levels po yung nangyari. Kasi nga po, sabi pa nga ng iba, mas mataas pa nga po pa sa undoy. Kasi nga po, ilang araw na pong umuulan at walang tigil po ang ulan. Yung ine-expect po natin sana na, yung nga, kung buhos na ulan, parang isang kwansi ito na dapat ibuhos. Pero over the weekend, wala pong sumobra. Sumobra po. Tumigil lang po ng konti, tapos dire-diretso pa rin po yung pag-ulan. Sige. Opo. Sa ngayon po, ilang pamilya ang kinakanlong ng mga barangay ngayon? Meron ba kayong estimate po? May atyo kayong bilang, sir? Meron po kaming 5 evacuation centers. Nagsimula po ito sa 15 over the weekend. Tapos ngayon po, 5 na lang po natitira. Meron po kaming 365 na pamilya o 1,288 po na individuals na ito po sa 5 evacuation centers na inaalalayan po ng ating City Social Welfare Office po para sa kanilang mga basic na pangangailangan. Sige. So, sir, yung reklamo ng isang taga Parañaque na tumatawag daw po na rescue, wala pala daw ho kayong mga rubber boats, kung hindi lang po parang mga salbabida lang po na bilog. Meron bang reaksyon doon si Mayor? Pinupulaan niya si Mayor. Sabi niya, bata pa ako, ganito na kami. Pero ngayon, bata pa ako, Olivares na ang mayor namin dito. Angka na nila ang nag-ahari dito. Ngayon, matanda na ako, Olivares pa rin, pero walang pagbabago daw. Meron po kaming mga rescue teams po na agad-agad naman pong tumaklolo. Ang problema lang po kasi, siyempre, hindi naman po ganun kadami. At hindi rin namin in-expect na dito yung mangyayari. At kung titingin rin, hindi po kami humihingi ng excuse. Dapat lang po talaga na responsibilidad po ng ating LGU na suportahan at alalayan ng ating mga kababayan, lalo na yung mga apektado po ng baha.
Pero masasabi ko rin po natin na maaga pa lang po ay nagpasabi rin po kami sa ating mga kababayan Opo. na kung maaari, kung matatansya po nila na talagang malalagay sa talangan, ay lumikas muna sa mga mas mataas na lugar po. Mm. Siyempre, hindi na rin po natin masisisi ibang kababayan natin. Actually, Opo. wala po Opo. tayo sa puso ngayon ng sisihan. Oo. Ang kailangan po natin gawin ngayon ay magtulungan, Opo. Yes, sir. alalayan ang isa't isa. Mm. Kasi po, ang pagbaha po sa Parañaque, hindi lang po pagbaha sa Parañaque. Hindi po ito isolated na case. Halos lahat po ng mga bayan o lungsod sa Metro Manila ay tinamaan po ng baha. Opo. So, Sige. yun po lang Opo. sana ang pakiusap namin. Okay. Opo, sige, Erel. Mawalang galang lang, Erel, ha? Oo, kasi siguro mahirap tayong mga tuwiran sa mga taga San Isidro, taga San Dionisio na binabaha din naman sa Quezon City, binabaha din naman Opo, sa, tama po di ba? yun. Opo. So siguro ho dito Tama po yun. ang akin lang katanungan nga, Erel, di ho ba yung reaksyon lang ni Mayor sa sinasabi nung inyong constituent. Yun lang naman ang aking hinihingi dito kasi nga ang nakita din natin sa video na ang ginagamit sa salbabida parang interior ng gulong ng truck. Hindi ba? Wala ba daw kayong budget para doon sa mga karapat-dapat na ginagamit sa pag-rescue? Yun lang naman, pakisabi na lang kay Mayor Opo. siguro, ha? Oo, Erel, please. Opo. Makakarating po. Makakarating po. Taga saan ka ba sa Parañaque, Erel? Palipat pa lang po ako ng Parañaque. Actually, taga-Pasig po ako. Hindi ka taga Parañaque. Oo. Siguro, para maramdaman mo yung nararamdaman ng mga taga Parañaque, palagay ko, minsan galaw-galaw tayo, ikot-ikot dyan. Kasi yung mga ipinanganak dyan, di ba, na panahon pa ni Pablo Olivares, panahon pa ni Bernabe, pagkatapos si Joey Marquez, ngayon itong si Pablo Olivares, tatay niya, oo, si Edwin, nagpaparitan yung magkapatid, hindi ba? Yun ang damdamin nila dito. Yung improvement na hinihingin nila. Siguro yun lang naman siguro ang maganda maipaabot mo dito kay Mayor Edwin. Okay? Opo, Erel, ha? makakarating po. Sige. Salamat Opo. na marami sa iyo, Iho. Thank you very much. Salamat. Maraming salamat din po. Thank you very much. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.